Tahimik na nakatanaw si Rex sa malawak na bintana ng kanyang opisina. Sa kanyang harapan ay ang mga gusali at ilaw ng lungsod na tila walang kapaguran sa pagtakbo. Hawak niya ang isang tasa ng kape nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang numero ng kanilang kapitbahay sa probinsya. "Hello po," sagot niya. Hello Rex, ilang araw nang mahina ang lanay mo. Lagi kang hinahanap. Saglit na natahimik si Rex. Maraming ala-alang biglang bumalik sa kanyang isipan. Mga ala-alang matagal na niyang ibinaon sa limot. Napapikit siya. At doon nagsimulang bumalik ang nakaraan. 18 taong gulang pa lamang si Rex noon. Sa maliit nilang bahay sa baryo, ay masaya silang namumuhay kahit hindi mayaman. Si Mang Roger, ang kanyang ama, ay isang masipag na karpintero. Si Aling Magda naman ay naglalabada upang makatulong sa gastusin. May 2 nakababatang kapatid si Rex. Si Bernadette na 14 na taong gulang at si Kenneth na 10 taong gulang. Kahit kapos sa buhay, masaya sila, lalo na si Mang Roger na palaging ipinagmamalaki ang kanyang panganay. "Balang araw, magiging engineer ang anak kong yan," madalas nitong sabihin sa mga kapitbahay. At hindi naman siya napapahiya. Isa si Rex sa pinakamahusay na estudyante sa kanilang paaralan. Halos lahat ng guro ay naniniwalang malayo ang mararating niya. Pangarap niyang makaahon sa kahirapan ang kanilang pamilya. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Habang nasa paaralan si Rex, biglang dumating ang kanilang kapitbahay. Nako Rex, umuwi ka kaagad. Naaksidente ang tatay mo. Parang tumigil ang mundo niya. Agad siyang tumakbo papalabas ng silid-aralan. Pagdating sa ospital, nadatnan niyang umiiyak si Aling Magda habang yakap sina Bernadette at Kenneth. "Nay, ano pong nangyari?" Nanginginig niyang tawag. Unti-unting tumingin sa kanya ang kanyang ina. Pulang-pula ang mga mata nito. Wala na ang tatay mo, anak. Parang binagsakan ng malaking bato ang dibdib ni Rex. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makahinga. Hindi niya matanggap na ilang oras lamang ang nakalipas ay maayos pa nilang nakausap ang kanyang ama. Ngayon ay wala na ito. Sa burol ni Mang Roger, walang tigil ang pag-iyak ng pamilya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas mabigat na problema na ang kanilang kinaharap. Unti-unting naubos ang kaunting ipon nila. Dadagdagan pa ng utang dahil sa pagpapagamot at pagpapaliping. Dumating ang panahong wala na silang maihain sa hapag. Isang gabi, nadatnan na Rex ang kanyang ina na tahimik na umiiyak sa kusina. Walang laman ang kaldero. Wala ring laman ang kanilang cabinet. Sa kabilang silid naman, ay natutulog sina Bernadette at Kenneth nang walang hapunan. Kumakalam ang kanilang mga sikmura. Tahimik na pinunasan ni Rex ang kanyang mga mata. Sa gabing iyon, gumawa siya ng pinakamabigat na desisyon sa kanyang buhay. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa paaralan. Pumunta siya sa palengke upang maghanap ng trabaho. Pagkatapos ng maghapong pagtatanong, tinanggap siya bilang kargador. Maliit lamang ang sahod, ngunit sapat na upang may pambili ng bigas. Bago siya umuwi, dumaan muna siya sa puntod ng kanyang ama. Lumuhod siya sa harapan nito. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. "Tay," mahinang sabi niya, "tulad ng pangarap mo, gusto ko sanang makatapos." Napahikbi siya, pero hindi ko kayang pabayaan si nanay, Bernadette at Kenneth. Tumingala siya sa kalangitan. "Ako na po ang bahala sa kanila, tay. Pangako, hindi ko po hahayaang magutom ang pamilya natin." Kinabukasan, habang pasan-pasan ng mabibigat na sako sa palengke, natanaw na Rex ang mga estudyanteng papasok sa paaralan. Kasama sana siya roon. Kasama sana siya sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Ngunit sa edad na 18, pinili niyang isuko ang sariling kinabukasan
para maging haligi ng pamilyang iniwan ng kanyang ama. Hindi niya alam na ang sakripisyong sinimulan niya sa araw na yon ang magiging dahilan ng pinakamalalim na sugat na kanyang mararanasan balang araw. Lumipas ang mga buwan hanggang sa naging taon. Mula sa pagiging estudyanteng puno ng pangarap, unti-unting nasanay si Rex sa buhay na puno ng pagod at sakripisyo. Araw-araw siyang gumigising bago sumikat ang araw at umuwi ng gabi na halos hindi na maiakbang ang kanyang mga paa. Nagsimula siya bilang kargador sa palengke, ngunit hindi sapat ang kinikita niya upang matustusan ang lahat ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya nang may mag-alok ng trabaho sa isang construction site sa kalapit na bayan, agad niya itong tinanggap. Sa umaga ay construction worker siya. Sa gabi naman ay nagbubuhat ng mga kahon sa isang bodega. Madalas ay 2 oras lamang ang kanyang tulog. Ngunit ni minsan ay hindi siya nagreklamo. Sa bawat araw na lumilipas, isang bagay lamang ang laman ng isip niya, ang mapagtapos ang kanyang mga kapatid. Samantala, lumalaki na sina Bernadette at Kenneth. Si Bernadette ay naging masipag sa pag-aaral at madalas ay nasa honor roll. Si Kenneth naman ay mahilig sa mga computer at pangarap maging isang profesional balang araw. Tuwing nakikita na Rex ang kanilang mga medalya at sertipiko, tila nawawala kahit papaano ang kanyang pagod. Pakaramdam niya, hindi na sayang ang kanyang mga sakripisyo. Ngunit habang umaangat ang mga kapatid niya sa pag-aaral, lalo namang napag-iiwanan ng sarili niyang buhay. Isang araw, habang pauwi siya mula sa trabaho, nakita niya ang ilan sa kanyang mga dating kaklase. Nakasuot ang mga ito ng maayos na damit. May mga ID na nakasabit sa leeg. May ilan ng guro, may ilan ng engineer, at merong mga accountant. Masaya silang nagkikwentuhan patungkol sa kanilang mga trabaho at pangarap. Ngumiti si Rex at binati sila. Ngunit nang magpaalam ang mga ito, napatingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng kalyo at mga peklat. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, ano kaya ang buhay ko kung hindi ako huminto sa pag-aaral? Ngunit agad niya ring itinaboy ang tanong na yon. Hindi ito ang panahon para isipin ang sarili. May pamilya siyang kailangang buhayin. Pagdating sa bahay, ay nadatnan niya si Aling Magda na naghahanda ng hapunan. Anak, baka pwedeng makahingi ng dagdag na pambili ng gamot. Sabi nito. Kahit kakasweldo pa lamang niya at halos wala nang matira sa kanyang bulsa, agad siyang nag-abot ng pera. Sige po, Nay. Hindi niya napansin na habang lumilipas ang panahon, nagiging normal na sa lahat na sa Rex ang sasagot sa bawat problema. Kapag may bayarin sa eskwela, si Rex kaagad. Kapag may kulang sa pagkain, si Rex pa rin. Kapag may kailangang gamot, si Rex na naman. Para bang unti-unting nakalimutan ng lahat na tao rin siya na may sariling pangarap. Dumating ang araw na pinakahihintay niya. Graduation ni Bernadette. Punong-puno ng tao ang covered court ng paaralan. Nang tawagin ang pangalan ng kanyang kapatid bilang isa sa mga nagtapos na may karangalan, halos maiyak si Rex sa kanyang kinauupuan. Mas malakas pa ang palakpak niya kaysa sa iba. Hindi niya alintana ang pagod sa katawan. Hindi niya alintana ang mga taong tumitingin. Habang nakikita niyang tinatanggap ni Bernadette ang diploma nito, pakaramdam niya ay bahagi rin niyon ng kanyang tagumpay. Pagkatapos ng seremonya, ay maigpit niya itong niyakap. Congratulations, Bernadette! Salamat, kuya! Ngumiti si Rex habang pinipigilan ng pagluha. Hindi niya alam na ang araw na yon ang simula ng panibagong yugto ng mga sakripisyo. Sapagkat matapos magtapos ni Bernadette, isa na namang mabigat na responsibilidad ang naghihintay sa kanya. Ang pag-abot naman sa mga pangarap ni Kenneth. At muli na namang maisasantabi ang sarili niyang mga pangarap para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Matapos ang pagtatapos ni Bernadette, hindi nagpahinga si Rex. Sa halip, mas lalo pa siyang nagsumikap dahil si Kenneth naman ang kailangan niyang pag-aralin. Habang ang ibang tao sa kanyang edad ay nagsisimula ng bumuo ng sariling pamilya,
at mag-ipon para sa kanilang kinabukasan, si Rex ay nanatiling nakatali sa responsibilidad na matagal nang naging sentro ng kanyang buhay. Lumipas ang 4 na taon. Sa wakas, natupad rin ang isa pang pangarap niya. Nakatapos ng kolehiyo si Kenneth. Sa araw ng graduation nito, katulad ng ginawa niya kay Bernadette, nakaupo si Rex sa likuran habang pinagmamasdan ng kapatid na tinatanggap ang diploma. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. 2 diploma. 2 pangarap ang natupad. Hindi man para sa kanya, pero para naman sa mga taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. Habang pauwi sila pagkatapos ng seremonya, hindi maiwasang mangarap ni Rex. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nakaramdam siya ng pag-asa para sa sarili. Siguro, panahon na para siya naman. Siguro hindi niya na kailangang magdoble kayod. Siguro ay meron na siyang mga katuwang. Ngunit hindi pala ganoon ang mangyayari. Pagkaraan lamang ng ilang buwan, nakahanap ng trabaho si Bernadette sa isang kumpanya sa Maynila. Kalaunan, ay nakapasok rin si Kenneth sa isang kilalang kumpanya. Masayang masaya si Rex para sa kanilang dalawa. Akala niya ay magsisimula na silang magtulungan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may napansin siyang pagbabago. Unti-unting nabawasan ang kanilang komunikasyon. Ang mga tawag niya ay bihira ng sagutin. Ang mga mensahe niya ay madalas nang nakasin lamang. Kapag umuwi siya sa bahay ni Aling Magda, madalas na wala roon ang 2 kapatid. May kanya-kanyang lakad, may kanya-kanyang mundo. Sa kabila nito, si Rex pa rin ang nagpapadala buwan-buwan para sa kanilang ina. Isang gabi, habang nagbibilang siya ng natitirang pera sa kanyang maliit na kwarto, tumawag si Aling Magda. Anak, baka pwede kang magpadala ulit. Napatingin siya sa sobra ng kanyang sahod. Halos wala nang matira sa kanya. Nay, may trabaho na sina Bernadette at Kenneth. Baka pwede pong sila naman po ang tumulong. Natahimik si Aling Magda. Pagkatapos ay may hina nitong sinabi. Busy raw sila, anak. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Rex. Busy. Isang salitang hindi niya kailanman ginamit bilang dahilan para pabayaan ang pamilya. Kinabukasan, nagpasya siyang kausapin ng mga kapatid. Nagkita sila sa isang maliit na restaurant. Matagal niya nang gustong itanong ang mga bagay na matagal na ring bumabagabag sa kanya. Tahimik silang kumakain nang magsalita si Rex. Pwede ko ba kayong makausap ng seryoso? Nagkatinginan sina Bernadette at Kenneth. Kuya, ano ba yon? Tanong ni Bernadette. Huminga ng malalim si Rex. Hindi naman habang buhay kaya kong akuin ang lahat. May trabaho na kayo. Sana tulungan niyo naman si nanay. Nawala ang ngiti sa mukha ni Kenneth. Kuya, may sarili rin kaming buhay. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Alam ko naman yun. Hindi ko sinasabing akuin niyo lahat. Konting tulong lang sana. Biglang nagsalita si Bernadette. Kuya, hindi naman namin hinihingi na buhayin mo kami noon. Natigilan si Rex. Pakiramdam niya, ayaw minto ang oras. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Lahat ng taon ng pagod, lahat ng gabing walang tulog, lahat ng pangarap na isinakripisyo, parang nabura sa isang iglap. Tahimik siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Wala siyang sinabing masama. Wala siyang isinumbat. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang mag-isa siya. Paglabas niya ng restaurant, hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa pagod, kung hindi dahil sa katotohanan ang mga taong itinuring niyang dahilan ng kanyang pagsasakripisyo ay tila hindi kailanman naunawaan ang halaga ng mga bagay na isinuko niya para sa kanila. At sa gabing iyon, habang naglalakad mag-isa sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalsada, isang desisyon ang unti-unting nabuo sa puso ni Rex. Marahil, panahon na upang tigilan niya ang pamumuhay para sa iba at simulang hanapin ang buhay na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Pagkatapos ng nangyari sa restaurant, hindi kaagad nakagawa ng desisyon sa Rex.
Ilang linggo rin siyang nag-isip. Ilang gabi siyang hindi makatulog habang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga salitang binitawan ng mga kapatid. Hindi naman namin hiningi na buhayin mo kami noon. Parang sirang plaka itong paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isip. Sa loob ng maraming taon, pinaniwala niya ang sarili na balang araw ay maiintindihan na rin ng kanyang pamilya ang lahat ng kanyang isinakripisyo. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya ang katotohanan. Hindi lahat ng sakripisyo ay napapansin. Hindi lahat ng pagmamahal ay nasusuklian. Isang umaga, habang nakatanaw sa bintana ng kanyang inuupahang kwarto, napabuntong hininga siya. 32 taong gulang na siya. Wala siyang diploma, wala siyang ipon, wala siyang sariling pamilya. Halos kalahati ng kanyang buhay ang inilaan niya para sa iba. At ngayon, pakaramdam niya ay wala nang natitira para sa sarili niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, may naisip siyang gawin. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pinili niyang unahin ang sarili. Nagbitiw siya sa isa sa kanyang mga trabaho at lumipat siya sa isang lungsod malayo sa kanilang bayan. Hindi niya sinabi sa mga kapatid ang kanyang plano. Tanging si Aling Magda lamang ang nakakaalam kung saan siya pupunta. Patuloy pa rin siyang nagpapadala ng sapat na pera para sa kanyang ina buwan-buwan. Ngunit hindi na katulad noon na halos buong sahod niya ang ibinibigay niya. Pagdating sa bagong lungsod, para siyang nagsimulang muli. Hindi madali. May mga araw na pinagdududahan niya ang sarili. May mga gabing naiiyak siya dahil pakiramdam niya ay nahuhuli na siya sa buhay. Ngunit hindi siya sumuko. Nag-enroll siya sa isang vocational training program na matagal na niyang gustong subukan. Sa klase, siya ang pinakamatanda sa karamihan. Habang ang ibang mga estudyante ay nasa maagang 20s pa lamang, siya ay lampas 30 na. Minsan ay nahihiya siya. Ngunit sa tuwing maaalala niya kung bakit siya naroon, pinipili niyang magpatuloy. Unti-unti niyang natutunan ang mga bagong kasanayan. At hindi nagtagal, muling lumabas ang talino na matagal na niyang itinago sa likod ng mga mabibigat na trabaho. Napansin siya ng kanyang mga instructor. Napansin na rin siya ng mga taong nakakasalamuha niya. Isa sa mga ito si Liza, isang simpleng babae na nagtatrabaho sa parehong training center. Palangiti, mabait at higit sa lahat, marunong makinig. Nagsimula sila bilang magkaibigan. Madalas silang magkasabay kumain pagkatapos ng klase. Sa una, hindi komportable sa Rex na ikuwento ang kanyang nakaraan. Ngunit kakaiba si Liza. Hindi ito nagtatanong para mangusga. Nagtatanong ito dahil tunay itong nagmamalasakit. Isang gabi, habang nakaupo sila sa isang maliit na karinderya, naikwento na Rex ang halos buong buhay niya. Mula sa pagkamatay ng kanyang ama, hanggang sa pagpapalaki niya sa kanyang mga kapatid. Tahimik lamang na nakinig si Liza. Nang matapos siya, ngumiti ito ng bahagya. Napakaswerte ng pamilya mo sa'yo. Napayuko si Rex. Matagal na panahon na rin mula nang may nagsabi sa kanya ng ganoong salita. Pagkaraan ng ilang buwan, ipinakilala siya ni Liza sa kanyang tiyuhin na may maliit na kumpanya. Naghahanap ito ng taong mapagkakatiwalaan. May sipag, may tiyaga, at may integridad. Hindi nagtagal, natanggap si Rex at doon nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Dahil sa kanyang husay at dedikasyon, mabilis siyang napansin ng pamunuan. Mula sa pagiging ordinaryong empleyado, unti-unti siyang umangat. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng bagay na matagal nang nawala sa kanyang puso. Pag-asa. At habang dahan-dahang binubuo na Rex ang buhay na matagal na niyang ipinagpaliban, hindi niya alam na sa kabilang panig ng kanyang dating mundo, nagsisimula namang gumuho ang buhay ng mga taong minsang tumalikod sa kanya. Lumipas ang 5 taon. Malaki na ang ipinagbago ng buhay ni Rex. Mula sa simpleng empleyado sa kumpanya ng tiyuhin ni Liza, naging isa siya sa mga pinagkakatiwalaang mamahala sa operasyon ng negosyo. Dahil sa kanyang sipag, katapatan at husay sa trabaho,
Hindi niya na kailangang mag-alala kung saan kukuha ng paggasto sa susunod na araw. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, meron na siyang sariling ipon. May sarili na rin siyang bahay. At higit sa lahat, meron siyang mga taong tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya. Kasama na roon si Liza na kalaunan ay naging kanyang asawa. Hindi marangya ang kanilang buhay, ngunit puno ito ng kapayapaan. Kapayapaang matagal niyang hinanap. Samantala, sa kanilang bayan, ibang kwento naman ang unti-unting nabubuo. Si Bernadette, na minsang puno ng pangarap at ambisyon, ay nag-asawa ng isang lalaking nakilala niya sa trabaho. Noong una ay maayos ang kanilang pagsasama. Maganda ang kita ng mag-asawa at tila wala silang nagiging problema. Ngunit dahil sa labis na paggastos upang makasabay sa marangyang pamumuhay ng iba, unti-unti silang nabaon sa utang. Bumili ng sasakyan, nag-loan para sa malaking bahay, nagkaroon ng mga bayaring hindi nila kayang sabayan. Hanggang sa dumating ang araw na iniwan sila ng kanyang asawa matapos ang sunod-sunod na problema sa pera. Naiwan si Bernadette na mag-isang bumubuhay sa kanyang mga anak. Mas mabigat naman ang sinapit ni Kenneth. Dahil sa sobrang kumpiyansa sa sarili, napabayaan niya ang kanyang trabaho. Nasangkot siya sa ilang maling desisyon sa kumpanya. Hindi nagtagal, ay natanggal siya sa kanyang posisyon. Sinubukan niyang maghanap ng panibagong trabaho, ngunit nahirapan siyang makabangon mula sa kanyang mga pagkakamali. Unti-unting naubos ang kanyang ipon. Unti-unti ring nawala ang mga kaibigang dating nakapaligid sa kanya. At habang nangyayari ang lahat ng iyon, naroon si Aling Magda, tahimik na pinagmamasdan ng pagbagsak ng kanyang dalawang anak. Sa kanyang pagtanda, mas madalas na siyang mapag-isa sa bahay. Doon nagsimulang bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang batang si Rex na madaling araw pa lamang ay umaalis na upang magtrabaho. Ang mga gabing umuwi itong basang-basa sa ulan, ngunit may dalang pagkain. Ang mga pagkakataong tumatanggi itong bumili ng bagong damit para lamang may pambayad sa matrikula ng mga kapatid. At ang mga pagkakataong siya mismo ang humingi rito nang hindi man lamang iniisip kung may natitira pa para sa sarili nito. Unti-unting sumikip ang kanyang dibdib sa pagsisisi. Ngayon niya lamang lubos na naunawaan ang laki ng sakripisyong ginawa ng kanyang panganay. Ngunit huli na ang lahat. Isang gabi, habang umiiyak si Bernadette sa sala at tahimik namang nakayuko si Kenneth, nagsalita si Aling Magda. Kasalanan natin ito. Napatingin sa kanya ang dalawang anak. Pinabayaan nating masaktan ang kuya ninyo. Walang sumagot dahil alam nilang totoo ang sinasabi ng kanilang ina. Sa loob ng maraming taon, itinuring nilang normal ang lahat ng ginagawa ni Rex. Parang obligasyon nito ang magsakripisyo. Parang wala itong sariling buhay. Parang walang halaga ang mga pangarap na isinuko nito. At ngayon, habang sila ang nangangailangan, saka lamang nila naramdaman ang laki ng kanyang pagkawala. Kinabukasan, nagpasya silang hanapin si Rex. Matapos ang ilang linggong pagtatanong at pakikipag-ugnayan sa mga dating kakilala, nalaman nila kung saan ito nakatira. Nang makarating sila sa lugar, natigilan silang tatlo. Sa harapan nila ay isang maayos na bahay. Tahimik, maganda, punong-puno ng buhay. At sa may hardin, nakita nila si Rex. Nakangiti, kasama si Liza. Masaya. Isang anyong matagal na nilang hindi nakita sa taong minsang nagsakripisyo ng buong buhay para sa kanila. At sa sandaling iyon, lalo nilang naunawaan ang isang masakit na katotohanan. Natagpuan na ni Rex ang pamilya at pagmamahal na kailanman ay hindi nila naibigay sa kanya. Nanatiling nakatayo sina Aling Magda, Bernadette at Kenneth sa tapat ng bahay ni Rex. Sa loob ng ilang sandali, walang sino man ang nagsasalita. Pinagmamasdan lamang nila ang lalaking minsang naging sandalan ng kanilang buong pamilya. Malayo na ang itsura nito sa dating Rex na kanilang nakilala. Wala na ang pagod na nakaukit sa mukha nito. Wala na ang laging problemadong mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita nila itong tunay na masaya. Napansin sila ni Liza. Marahan itong hinawakan ng braso ni Rex
at itinuro ang mga taong nakatayo sa may gate. Nang lingunin niya ang mga ito, bahagyang natigilan si Rex. Hindi niya inaasahang makikita niyang muli ang kanyang pamilya sa ganoong pagkakataon. Ngunit mabilis ring naging kalmado ang kanyang mukha. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit siya, mas lalong bumibigat ang nararamdaman ni Bernadette at Kenneth. Dahil ngayon lamang nila nakitang hindi na umiikot ang buhay ni Rex sa kanila. May sarili na itong mundo. May sarili na itong tahanan. May sarili na itong kaligayahan. Pagharap ni Rex sa kanila, walang galit sa kanyang mga mata. Wala ring sama ng loob. Tanging katahimikan lamang. Naunang magsalita si Aling Magda. Kaagad na pumatak ang kanyang mga luha. Anak, Nabasag ang kanyang boses. patawarin mo ako. Napayuko siya habang umiyak. Napakatagal kong hindi nakita ang lahat ng ginawa mo para sa amin. Tumulo rin ang luha ni Bernadette at Kenneth. Lumapit si Bernadette. Kuya, patawad. Nanginginig ang kanyang tinig. Akala ko noon, sapat na ang magpasalamat. Hindi ko naisip kung gaano kalaki ang sinakripisyo mo. Sunod namang nagsalita si Kenneth. Kung hindi dahil sa iyo, kuya, hindi kami makakapagtapos. Napaluha siya. Pero naging makasarili kami. Patawad, kuya. Tahimik lamang na nakinig si Rex. Hindi siya nagsalita kaagad. Sa loob ng maraming taon, iniisip niya kung ano ang sasabihin niya kapag dumating ang araw na ito. Kung sakaling humingi sila ng tawad, kung sakaling muli silang magkita. Ngunit ngayon na nasa harapan na niya ang mga ito, wala na siyang nararamdamang galit. Napagod na siyang magalit noon pa man. Matagal niya na iyong binitawan. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Pinatawad ko na kayo. Napatingin sa kanya ang tatlo. Patagal na panahon na. Mas lalong umiyak si Aling Magda. Lumapit siya at tinawakan ang kamay ng kanyang anak. Anak, pwede pa ba tayong magsimulang muli? Natahimik si Rex. Sandali niyang tinignan ang kanyang ina. Pagkatapos ay sina Bernadette at Kenneth. Mga taong naging dahilan kung bakit isinuko niya ang kanyang mga pangarap. Mga taong minsang naging sentro ng kanyang mundo. Ngunit hindi na ngayon. Maraan siyang umiti. May mga bagay na hindi na may babalik. Tahimik silang nakinig. Hindi ko kayo namumuhian. Hindi ko rin kayo isinasantabi. Napatingin siya kay Liza na nakatanaw lamang sa kanila mula sa malayo. Pero natutunan ko ng mahalin ang sarili ko. Napaluha muli si Aling Magda dahil alam niyang hindi na babalik ang dating Rex at wala silang karapatang hingin yon. Patuloy pa rin namang tumutulong si Rex sa kanyang ina. Nangako siyang hindi ito pababayaan sa oras ng pangangailangan. Ngunit malinaw niyang ipinaunawa na hindi na siya babalik sa dating buhay. Hindi na siya magiging taong magpapasa ng lahat habang nakakalimutan ng sarili. Hindi na siya magiging taong puro sakripisyo lamang ang alam. Makalipas ang ilang oras, nagpaalam na ang kanyang pamilya. Bago sumakay sa sasakyan, mahigpit siyang niyakap ni Aling Magda, pati sina Bernadette at Kenneth. Mga yakap na puno ng pagsisisi. Mga yakap na dumating ng napakatagal. Habang unti-unting papalayo ang sasakyan, nanatiling nakatayo si Rex sa harap ng kanyang bahay. Katabi niya si Liza. Marahang hinawakan ito ang kanyang kamay. Napangiti siya. Hindi dahil masaya siya sa nangyari sa kanyang mga kapatid, kung hindi dahil sa wakas, ay malaya na siya. Malaya mula sa mga sugat ng nakaraan. Malaya mula sa bigat ng responsibilidad na matagal niyang pinasa ng mag-isa. At habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw, naramdaman niya ang kapayapaang matagal niyang ipinagdarasal. May mga sugat na hindi kailangang buksan muli upang magkilom. Ang tunay na pagmamahal ay marunong ring magpaalam. At para kay Rex, matapos ang mahabang panahon ng pagsasakripisyo para sa iba, natagpuan niya rin ang buhay na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Magkahawak kamay sina Rex at Liza habang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw sa abot-tanaw. Sa wakas, hindi na siya ang panganay na kailangang magsakripisyo para sa lahat. Sa wakas, siya naman ang piniling maging masaya. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral.
Ang pagmamahal ay hindi dapat abusuhin. Hindi dahil laging nagbibigay ang isang tao, ay obligasyon niya nang akuhin ang lahat ng responsibilidad. Ang pagmamahal ay dapat sinasabayan ng pagpapahalaga at respeto. Ang sakripisyo ng mga magulang at panganay na anak ay hindi dapat baliwalain. Maraming mga panganay ang isinasantabi ang sariling pangarap para sa kapakanan ng pamilya. Mahalaga na kilalanin at suklian ang kanilang mga pagsisikap habang may pagkakataon pa. Ang utang na loob ay hindi kailangang bayaran ng pera lamang, kung hindi pagmamalasakit at paglingon. Hindi hinihingi ni Rex ang kapalit ng kanyang mga sakripisyo. Ang nais lamang niya ay ang simpleng pagkilala at pagtulong ng kanyang mga kapatid bilang pamilya. Hindi masama ang piliin ang sarili matapos magsakripisyo para sa iba. May hangganan ng pagtitiis. Darating ang panahon na kailangan ring unahin ng isang tao ang kanyang sariling kaligayahan, pangarap at kapakanan. Ang pagsisisi ay madalas na dumarating kapag huli na ang lahat. Nagsisi sina Bernadette, Kenneth at Aling Magda nang mawala si Rex sa kanilang buhay. Ipinapakita nito na dapat nating pahalagahan ang mga taong nagmamahal at nagsasakripisyo para sa atin habang kasama pa natin sila. Hindi lahat ng tunay na pamilya ay kadugo. Natagpuan na Rex ang pagmamahal, respeto at pagpapahalaga kay Liza at sa mga taong nagtiwala sa kanya. Minsan, ang mga taong kusang pumipili sa atin ang nagiging tunay nating tahanan. Ang pagpapatawad ay tanda ng lakas at hindi ng kahinaan. Pinatawad na Rex ang kanyang pamilya hindi dahil sa nakalimutan niya ang sakit, kung hindi dahil pinili niyang magkaroon ng kapayapaan sa kanyang puso. At ang pinakamahalagang mensahe, ang taong laging nagsasakripisyo para sa iba ay may puso rin na napapagod at nasasaktan. Kaya habang may pagkakataon, pahalagahan natin ang mga taong tahimik na nagsusulong ng ating mga pangarap. Dahil maaaring dumating ang araw na huli na ang lahat para magpasalamat sa kanila. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.